Una sa lahat, malakas na hangin at ulan na nalasa sa Batanes. Nilipad ang mga yero, nagtumbahan ang mga puno, at binaha ang ilang kalsada. Yan at ang latest sa galaw ng Bagyong Julian, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senadora Amy Marcos kumala sa central slate ng administrasyon, pero suportado pa rin daw siya ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Silipin ang magiging mainit na bakbakan sa lokal na halalan bago ang simula ng paghahain ng kandidatura bukas. Manila Mayor Honey Lacuna, pakiramdam daw ay pinagtaksilan siya ng dati niyang running mate na si Isko Moreno. Dalawang barko ng BIFAR, hinabol at tinaboy ng mga barkong pandigmaan ng China. Pati isang aeroplano natin, tinutukan ng laser ng Chinese Navy. Sa gitna ng issue sa umanay pagiging Chinese spy ni Alice Go, batas laban sa pag-espiya dapat nang amyendahan ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Senior citizen na ginang sa Bohol, ginahasad ng sarili niyang anak. At double Olympic gold medalist Carlos Yulo may sagot na matapos kuyugin ng netizens ang kanyang crop top OOTD. Kumala si Senadora Amy Marcos sa senatorial slate ng administrasyon at tatakbo na lamang daw bilang independent candidate. Ginawa raw ito ng senadora para wala siyang panigan kina Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Suportado naman daw ni PBBM ang naging desisyon ng kanyang kapatid. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Ilang araw matapos i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 pambato ng kanyang administrasyon sa pagkasenador sa 2025 kung saan kasama ang kapatid niyang si Senador Amy, inanunsyo ng senadora na tatakbo siya bilang independent senatorial candidate. Kakalas daw siya sa alyansa para proteksyonan si PBBM. Para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko kasi kinakabahan na nga siya baka kung ano daw. Yung aking ading, baka malagay pa sa alanganin at yung mga kaibigan masaktan. Maigi na yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na mag-isa. Hindi naman daw nag-resign si Senador Amy sa partido niyang Nationalista Party na isa sa mga umanib sa alyansa para sa bagong Pilipinas na binuo ni PBBM. Pero kaibigan din ng senadora si Vice President Sara Duterte na ngayon mahigpit na kritiko ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Senador Amy, mas mabuting wala na lang siyang panigan sa dalawa. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila. Para naman kay Pangulong Marcos, wala siyang nakikitang problema sa pagtakbong independent ng nakatatanda niyang kapatid. Yep, that's fine. That happens. I've run as an independent myself many times. And so that is her choice. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom to make her own schedule and to campaign in the way that she would like to do. Hindi rin niya pagbabawalan si Senator Amy na sumama sa kampanya ng alyansa para sa bagong Pilipinas. The alyansa is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she is of course very welcome. Para naman sa isang political science professor, wais ang naging desisyon ni Senator Amy na tumakbong independent. Nilarapat niya na lang na hindi na lang mapasama doon sa senatorial slate ng kanyang kapatid. So as not to offend anyone coming from both sides. Para hindi na rin ma-rate yung kanyang kanino ba talaga siya loyal. We will see sa susunod na survey if this is really a wise move on her part.
Samantala, kinumpirma ni Pangulong Marcos na may napili na siyang kapalit ni Secretary Benher Abalos bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Iaanunsyo niya raw ito oras na maghain ng kandidatura si Abalos. I don't want him to feel that we're already pushing him out, since considering especially that he's done such a good job as DILG. Bukas pa ang simula na paghahain ng Certificate of Candidacy pero nagpatikim na sa mangyayaring kampanya ang administrasyon. Sa pagbisita ni PBBM kanina sa Paniki, Tarlac, kasama na niya sina Secretary Abalos at Las Piñas Representative Camille Villar na parehong ini-endorso ng administrasyon sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kasado na bukas ang simula ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 senatorial elections. Tatanggapin daw ng COMELEC ang lahat ng Certificate of Candidacy at sa kanila sasalain ng mga ito sa Nobyembre. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mula sa security, filing area, lugar kung saan pwedeng interview ng kandidato hanggang sa pagpirma sa pledge, ininspeksyon at ipinakita yung lahat ng COMELEC kanina sa Tent City ng Manila Hotel. Doon ang all media outlets. Ito ang kanilang final walkthrough isang araw bago ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy mula bukas, October 1 hanggang October 8. Sa Tent City tatanggapin ng lahat ng COC ng mga tatakbong senador at kinatawan ng party list. Nagpaalala muli ang COMELEC sa mga magfa-file bukas ng COC sa Manila Hotel na hanggang 4 lamang ang pwedeng isama sa loob. Sana po wag na lang tayo makipagmatigasan sapagkat makikipagmatigasan din ang Commissioner Elections. Diyan po natin makikita kung handa ang bawat isa na sumunod pagka kayo ay nahalal na. Idaraos naman sa provincial at local COMELEC offices ang filing ng mga lokal na kandidato. Hanggang 3 tao naman ang papayagang isama. Ayon sa COMELEC, tatanggapin nila ang COC ng kahit sino maghahain bukas. Sasalain na lang doon nila mga nuisance candidate hanggang bago mag-November 30. Hindi porket walang pinag-aralan ay nuisance na. Hindi porket walang tahanan o walang bahay o walang ari-arian ay nuisance na. Subalit kung makakatakbo ang kandidato o yung masasama yung pangalan sa balota ay ibang usapan po yan. Sapagkat pwede may mag-file ng petition to cancel or deny due course yung candidacy, pwede madeklara na nuisance candidate yung isang kandidato o panggulo lamang. Natapos na rin kanina ang pagpaparehistro ng mga botante. Sa Maynila, dumagsa ang mga last minute na nagparehistro, nagpa-reactivate at nagpa-transfer ng voter records. Nung tanghali, ganito pa lang ang dami ng tao. Pero 2 oras bago ang 5 p.m. deadline, humaba na ang pila. Wala namang ibinigay na extension ng COMELEC ng voter registration maliban sa mga lugar na apektado ng bagyong Julian, partikular sa Northern Luzon. Sa ngayon, tanging Batanes pa lang daw ang nagsuspindi ng huling araw ng pagpaparehistro. Sa kabuuan, naabot daw ng COMELEC ang target nila makapagparehistro ng halos 3 milyong Pilipino para sa 2025 midterm elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, naramdaman sa ilang probinsya sa Northern Luzon ang hagupit ng bagyong Julian. Maraming nagliparang yero sa sobrang lakas ng hangin. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Malakas na buhos ng ulang sinabayan ng pagbayo ng hangin ang naranasan sa ilang bahagi ng Batanes. Signal number 4 ang nakataas sa probinsya dahil sa bagyong Julian. Sa bayan ng Basco, halos mag-zero visibility na. Nasapul din sa video ang nagliparang yero. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Julian sa bayan ng Uyugan. Iwinasiwas ng hangin ang mga puno. Ang iba nga, natumba na. Natuklap din ang yero ng ilang bahay dahil sa lakas ng hangin. Ang truck ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nalubog sa baha. Nanalasa rin ang bagyong Julian sa bayan ng Sabtang. Sa lakas ng hangin at ulan, halos maubos ang bubong ng covered court na ito. Nagliparan din ang mga yero sa kalsada at meron pang sumapit sa puno. Kaliwat ka ng pagguho naman ng lupa ang idinulot ng bagyo sa Cordillera Administrative Region. Sa Abra, humambalang sa daan ang mga puno matapos ang landslide. Malalaking tipak ng bato naman ang gumuho sa kalsada sa Baguio City. Nahirapan ding dumaan ang ilang motorista sa kalsadang ito sa Bugias, Benguet dahil sa gumuhong lupa. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Julian ang Sarat, Ilocos Norte. Ang ilang puntod nga sa sementeryong ito hindi nakaligtas sa landslide.
Nagmistulang ilog din ang mga taniman sa bayan ng Vintar. Nalubog din sa baha ang bayan ng Batak. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handang rumisponde ang bawat ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng bagyong Julian. So we're just watching it and seeing what will be needed. Pagkatapos, pagdaan ng bagyo, mag-intensify pa ito eh. So we'll have to watch until it's finished. Nagpapalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagbabadyang lumakas pa at maging super typhoon ang bagyong Julian. Huling namata ng sentro nito 95 kilometers west-southwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at bugso na abot sa 215 kph. Nakataas ngayong gabi ang signal number 4 sa buong probinsya ng Batanes. Signal number 3 naman sa northern at western portion ng Babuyan Islands. Habang signal number 2 naman sa hilaga at kanlurang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Babuyan Island, Apayao, gayon din po sa Abra, Kalinga, Ilocos Norte at northern and central portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, mga natitirang bahagi ng ng Cagayan at Ilocos Sur. Gayon din sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora at Nueva Ecija. Ayon po sa Pag-asa, bukas na madaling araw posible maging super typhoon ang bagyong Julian. Sa Huwebes naman ito makikitang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga kapatid nating motorista, may oras sa po kayo para magpakarga bago ang taas presyo sa petrolyo simula po bukas. Nasa site 90 centavos per liter ang madadagdag sa presyo ng diesel. 45 centavos naman ang itataas ng presyo sa kada litro ng gasolina, habang 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng pabago-bagong demand sa supply ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. 7 ang patay habang halos 100 ang sugatan sa salpukan ng bus at isang SUV sa Mahayhay, Laguna. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng bus kaya't bumangga sa SUV sa kurbatang bahagi ng Mahayhay, Lukban Road kahapon. Napag-alamang overloaded ang bus. 6 na po lamang dapat ang maaaring itong isakay na pasahero pero 75 ang sakay ng nadisgrasyang bus. Ang depensa ng bus driver, hindi mabilis ang kanyang takbo at nagawa pang magpreno. Hawak na ng pulis ang bus driver na posibleng sampa ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Susunod, sa kabila ng pinagdadaan ng cancer, Doc Willie Ong, handa na ang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Pinakamalaking partido sa number 1 vote-rich province na Cebu, nagpakita ng mas pinalakas daw na unity. At Golden Boy Carlos Yulo, sinagot na ang mga basher sa pagsusuot niya ng crop top. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinabol at hinarasan naman ng mga barko ng China ang mga civilian vessels ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Tinutukan pa ng laser ng Chinese Navy ang eroplano ng BFAR. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Parang eksena sa pelikulang naging habulan ng 2 barko ng BFAR nang buntutan sila ng mga barko ng China. Sa gitna yan ang isinasagawa nilang maritime patrol sa mga Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. 14 na Chinese vessel ang humarang, humabol at tumapoy sa 2 civilian vessel ng Pilipinas at may lumapit pang helicopter ng Chinese Navy. Mula dito sa sheltered port ng Pag-asa Island, tanaw natin ang mga barko ng China at Chinese Navy helicopter na ilang beses nang paikot-ikot sa mga barko ng BFAR na Datu Romapenet at Datu Pagbuaya. Hindi pa nakontento sa panghaharas ang Maritime Force ng China dahil pati ang eroplano ng BFAR na rumuronda rin sa himpapawid, tinutukan ng laser ng missile boat ng Chinese Navy.
Nangyari naman yan sa Hasa-Hasa Shoal o Half Moon Shoal, bagay na kinundina ng National Maritime Council. Anila, lubhang mapanganib kapag direktang tumama sa tao ang laser. Siyempre laser yun. Pag natapat yun sa mata ng ating piloto, it will cause temporary blindness. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. So yung ginagawa nila doon ay illegal. Bukod sa nagkalat ng mga barko ng China Coast Guard, Chinese Navy at maritime militia vessels, pinakakinababahala ng mga otoridad ang tila unti-unting paglapit ng China sa ating exclusive economic zone. Sa aerial footage ngang ito ng BIFAR, kita ang dalawang barko ng China Coast Guard at Chinese Navy na 2 araw nakatambay sa dagat hindi kalayuan sa mainland Palawan. Tingin tuloy ng NMC, hindi na simpleng paglalayag o innocent passage ang ginagawa ng China. Unang-una, yung presensya nila doon ay illegal na. No? That maritime area is within the exclusive economic zone of our country. Isa sa malaking banta sa West Philippine Sea ang mabilis na pagpapalawak ng China sa mga inookupan nilang isla. Sa parehong aerial mission nga, nakuhanan din ng videong Mischief Reef o Panganiban Reef. Ito ang artificial island na itinayo ng China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Kahit sa malayo, kapansin-pansin ang mga naglalakihang estruktura gaya ng mga gusali, runway at mga barko sa lugar. Para hindi na makapagtayo ng iba pang iligal na estruktura ang China, tuloy ang pinaigting na maritime patrol ng militar at BIFAR. Namimigay rin sila ng ayuda at libreng gasolina sa mga Pilipinong mangingisda na dumadayo sa Recto Bank. Yung binigay po na tulong sa amin, malaking tulong po talaga yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Umapila sa mga mambabata si Defense Secretary Gibo Teodoro na amyendahan na ang espionage law o ang batas laban sa pag-espiya. Ayon kay Teodoro, panahon na para baguhin ang naturang batas dahil epektibo lamang daw ito kung nasa ilalim ng digmaan ang bansa. Ang espionage ay ang pag-eespiya ng mga impormasyon tungkol sa gobyerno at militar ng isang bansa. Nag-ugat ang panawagang ito ng kalihim kasunod ng dokumentaryong inilabas sa pagdinig ng Kamara noong Biyernes, kung saan isa umanong self-confessed Chinese spy ang nagsabing isa ring espiya si Go Waping o Alice Go dito sa Pilipinas. Paratang na itinanggi ni Go, pero para kay Secretary Teodoro, espiya man o hindi si Go, dapat pa rin siyang mapanagot sa pagkakasangkot nito sa mga iligal na gawain sa bansa. So call to action din, alam na naman ang ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sugpuin ito. Handa na ang Certificate of Candidacy ni Doc Willie Ong, natatakbong senador sa kabila ng pagkakaroon niya ng cancer, habang si Attorney Chel Jokno hindi na raw itutuloy ang pagtakbo sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Imbes na sa Senado, sa Kongreso na lang tatakbo si Attorney Chel Jokno sa 2025 midterm elections. Yan ay bilang lead nominee ng Akbayan Party List. Batid daw kasi niyang malalaking pangalang makakalaban sa senatorial race. Nung na-announce nga yung mga senatorial bets ng administrasyon at ng kampo ni dating Pangulong Duterte, ay alam naman natin na yung mga kumakandidato para sa kanila ay talagang malaki ang war chest. At it's going to be a very, very tight race. Kasama dapat ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino si Diokno na tatakbo sa Senado. Para sa isang political science professor, magandang hakbang ito para kay Diokno. Mas mataas daw ang posibilidad na manalo si Diokno bilang party list representative kumpara sa pagkasenador. Dulot na rin ito nung hindi niya pagkapanalo sa Senado. So siguro niliitan niya na lang kanyang, ginawa niya lang modest yung kanyang goal. Dahil sa ganyang strategy niya, it is a combination of idealism and pragmatic consideration. Tingin ko malaki-laking chance na mananalo siya sa 2025 midterm election as a congressman or party list representative. Una na ring inanunsyo ni dating Senadora Laila de Lima na tatakbo siya sa Kongreso.
bilang lead nominee ng mamamayang Liberal Party List. Gaano naman kaya kalaki ang tiyansang manalo rito ni De Lima? Tingin ko baka nandun pa rin yung epekto ng pag-discredit sa kanila ng Duterte administration. So siguro it will take more time bago sila matanggap ng publiko, no? At maihalal sila sa mga matataas na posisyon. Sa kabilang banda, handang-handa na ang Makabayan Coalition sa paghahain ng Certificate of Candidacy bukas. Ayon kay Renato Reyes, campaign manager ng koalisyon, ito raw ang unang pagkakataong umabot ng 11 ang kanilang senatorial candidates. Posible pa raw na maging full slate yan sa mga susunod na buwan, pero mas magiging mapili raw sila. Pero aminado si Reyes na magiging malaking hamon ang mismong kampanya, lalo't mga kilalang politiko ang kanilang makakalaban. Definitely, hindi namin kayang makipagsabayan doon sa mga TV ads, no? Doon sa bilyong-bilyong ginagastos para sa kampanya. Definitely, hindi rin kami namimili ng boto dahil una, mali yun. Pangalawa, wala naman kaming gagamitin, no, para doon. So, ang focus namin niya, kausapin yung tao, no? Mag-house to house. Samantala, kinumpirma naman ni Dr. Willie Ong na tatakbo siya bilang senador sa kabila ng sakit na cancer. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi niya ang Certificate of Candidacy na pirmado na niya. Ang kanya raw asawa na si Doc Liza ang maghahain bukas ng kanyang COC. Tumakbo sa pagka-vice-presidente si Doc Willie Ong noong 2022 elections, kasama si dating Manila Mayor Isko Moreno. Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nagpakita ng mas malakas nilang unity ang partidong One Cebu sa pangunguna ni Governor Gwen Garcia. Nakipag-alyansa rin sila sa 3 pang partido bilang paghahanda sa midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan si Jana Roa. Ako ang Cebu! Ako ang One Cebu! Isa-isa nang ipinakilala ni Cebu Governor Gwen Garcia ang kanilang mga pambato sa ilalim ng One Cebu Party para sa darating na midterm elections. Pinangunahan ni Garcia ang convention ng daan-daang miyembro ng partido sa Cebu City kanina. Siya pa rin ang standard bearer ng One Cebu, ang pinakamalaking political party sa probinsya. Sa datos ng COMELEC, ang Cebu ang #1 vote-rich province o ang may pinakamaraming bilang ng mga botante sa buong bansa na umaabot ng mahigit 3 milyon. In unity, there is strength. And in this Cebu unity, Cebu now is stronger than ever in the national scene. Bukod sa pagpapakilala sa kanilang mga pambato, nakipag-alyansa rin ang One Cebu sa 3 pang partido, kabilang ang Alayo Nasyonalista, Kusog at Kaabag. Kahit bukas na ang paghahain ng Certificate of Candidacy, hindi pa inanunsyo ni Garcia ang kanyang running mate. Definitely, by 5 o'clock, October 8, rebound na mo, isa akong running mate. So last day, go. Or maybe earlier, depende. Wala pa namang napaulat na may makakalaban sa pagkagobernador si Garcia. Habang sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia naman, hindi pa formal na inanunsyo kung tatakbo sa pagkaalkalde. Pinaplansya pa rin daw nila ang kanilang magiging lineup. Si Garcia ang tumatayong alkalde ng lungsod matapos patawan ng 6 na buwang suspensyon si Mayor Michael Rama noong Mayo dahil sa umano'y hindi pagpapasahod sa ilang empleyado ng City Hall. Nauna nang inanunsyo ni Rama ang muling pagtakbo sa mayoral race. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Roa, News 5. Showbiz tonight na tayo. Bumuelta si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa mga bumabatikos sa kanya dahil sa pagsusuot niya ng crop top. Sa one-on-one interview ng News 5, sinabi ni Kaloy na katuwaan lang naman daw yon nung una. Pero naging comfortable naman daw siya, kaya nagustuhan na rin daw niya itong suotin. Naging hot topic online ang pagsusuot ni Kaloy ng crop top habang nasa Seoul, South Korea last week. Trip-trip lang po kami kasi napasobra lang po talaga yun ng bili. And sige, like, tatry ko. And comfortable din naman po pala. Huwag ka lang mahiya. Like,
embrace mo kung ano yung gusto mo talagang isuot mo. Hindi mo naman kailangan ng opinion ng iba. Kung saan ka talaga yung masaya, saan ka mas komportable, ayun yung gawin mo. Sabi pa ni Kaloy, in good hands ngayon ang kanyang savings. Hindi raw siya basta-bastang nagwawaldas ng pera. Mag-save po talaga tayo ng money and syempre like i-purchase lang or mas magbigay tayo ng importansya sa kung ano lang yung mga kailangan natin. Blessing po na inalign ako doon ni Lord na matulungan ako sa ganun. And syempre wala po akong alam sa pagdating sa financial po kasi bago lang din naman po ako na pero yung mga naipon ko po like tinuruan nila ako paano i-invest siya and kung paano mas palaguin. Heads Up Blooms! Kasama magpe-perform ang girl group na BINI sa Asia Music Festival and Conference. Mapapanood sila sa Day 2 ng Asia Fest sa October 13. Gaganapin ang music festival sa World Trade Center sa Pasay City na magsisimula sa October 12. Makakasama din nila ang iba pang Pinoy at international artists, kabilang sina Juan Carlos Labajo at Zild Benitez. Bukod sa live performances, tampok din ang mga panel discussion mula sa mga music industry expert. Mabibili ang tickets sa official website ng Asia Fest. Diyan lang kayo mga kapatid, may mga ichichika pa ako mamaya. Susunod, lalaki sa Bohol arestado matapos umanong gahasain ang kanyang sariling nanay. PNP Chief Romel Marbil pinagutos na muling buksan ang kaso ng pananambang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. At Richard Gutierrez at Barbie Imperial napicturang magkasama sa isang restaurant sa Rome. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ginahasa umano ang isang senior citizen na ginang sa Bohol ng kanyang sariling anak. Ang suspect, kalalaya lamang sa kulungan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa kulungan ng bagsak ng 40 anyos na lalaking ito sa Kandihay, Bohol, ginahasa niya umano ang sarili niyang nanay sa kanilang bahay noong Biyernes. Ayon sa mga pulis, nangyari ang pangahalay ilang araw matapos makalaya ang suspect mula sa 14 na taong pagkakakulong dahil sa kasong murder. He requested permission from her mother na mag-attend lang ng burol po. Tapos, umuwi siya mga 5 o'clock in the morning. Doon po na nangyari yung incident. Kasi sa sister niya po, ang nakawitness. Napag-alaman din ng mga otoridad na dati nang inabusan ng suspect ang kanyang ina. Ilang taon na nakakaraan, sinampahan na ng reklamong rape ang suspect. Duguan at wala ng buhay ng datnan sa loob ng kanyang bahay ang 34 anyos na babaeng ito sa New Bataan, Davao de Oro noong Sabado. Ang biktima, binaril ng kanyang kinakasama. 2 tama ng bala ang kanyang ikinamatay. Maging ang mismong salarin, nasawi rin matapos magbaril sa sarili. Base sa investigasyon, selos ang ugat ng krimen. Crime of passion talaga kasi ilang araw na rin ang lumipas napapansin ng kanilang mga kapitbahay na nag-aaway talaga yung live-in. Nakaburol na ang biktima habang nasa sariling pamilya na rin ang bangkay ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Wala raw sasantuhin ng Philippine National Police sa pagbubukas ng panibagong investigasyon sa pagpatay sa dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga. Inatasan na ni PNP Chief General Romel Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na tutukan ang kaso. Kasunod ito ng revelasyon ni dating Police Officer Santi Mendoza na sina dating PCSO General Manager Royima Garma at National Police Commissioner Edelberto Leonardo ang
nag-utos umanong ipapatay si Barayuga noong July 2020. Isa sa mga aalamin kung may nangyaring cover-up o pagtatakip sa naunang investigasyon. Pagtitiyak ng PNP, mananagot ang mga nasa likod ng krimen kahit may sangkot pa raw na mas mataas kina Garma at Leonardo. How true na break na raw si Anthony Jennings sa kanyang non-showbiz girlfriend. Pati ang on-screen partner niyang si Maris Racal nadadamay. Yan at iba pa sa report na to. Ayun na nga, ang balita ha. Hindi ko naman alam, sana hindi totoo naman. Oo, kaka-break lang daw ni Anthony Jennings sa kanyang girlfriend. Yan ang kumakalat ng chika ngayon mula sa showbiz columnist na si OG Diaz. Hiwalay na raw si Anthony Jennings sa non-showbiz niyang girlfriend na si Jam Villanueva. Napansin din ni Mama Ogs na walang masyadong post lately si Anthony kasama ang kanyang nobya sa Instagram. Antayin natin, baka naman hindi lang kasi sila nagpo-post madalas. Kasi sa IG account ni Anthony Jennings, walang picture sila ng girlfriend niya. Pero inihayag niya noon sa mga press con na meron siyang girlfriend. Last week lang nang intrigahin sina Anthony at on-screen partner niyang si Maris Racal dahil sa tila couple shoes nila. Kuha yan sa set ng upcoming mega serye na Incognito. Napansin din ng mga Marites online ang sweet IG story ni Maris sa isang flight kasama si Anthony na may cake para sa birthday ng aktor. Nitong July lang nang i-reveal ni Maris na hiwalay na sila ng boyfriend niyang si Rico Blanco. Isa pang pinagpepiestahan ngayon, ang litratong ito ni na Incognito star Richard Gutierrez at Batang Quiapo actress Barbie Imperial sa isang restaurant sa Rome. Pinost yan na mismo ng restaurant sa kanilang Facebook page. Nag-quick lunch daw sina Richard at Barbie last Thursday. Dahil dyan, naungkat na naman ng netizens ang chismis na mag-on na sila. Wala pa namang say sina Richard at Barbie kung ano na ang real score sa kanilang dalawa. Hindi pa tapos ang ating chikahan tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, superstar hippo sa Thailand dinadagsa sa isang zoo. Meron pang makeup craze na hango sa kanya. At Blackpink's Lisa ay pinasilip na ang art cover ng upcoming song niyang Moonlit Floor. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pumanaw na ang Korean veteran actress na si Park Ji-ah sa edad na 52. Ayon sa kanyang agency, nasawi siya dahil sa isang klase ng stroke. Nakatakda siyang ilibing sa October 2. Ginampanan ni Park ang role bilang nanay ng aktres na si Song Hye-kyo sa hit drama series na The Glory. Nakilala din siya sa horror films na Epitaph at Gonjam Haunted Asylum. All set na sa kani-kanilang solo comeback ang Jen Lisa ng Blackpink. Si Lisa, ni-reveal ang art cover ng kanta niyang Moonlit Floor. Cozy vibes at ala Sleeping Beauty ang peg nila Lisa. Base sa post ng record label na Loud, sa Thursday i-release ang kanta. Una nang pinerform ni Lisa ang Moonlit Floor sa Global Citizen Festival 2024 nitong Sabado. May bago namang inilabas na short teaser si Jennie tungkol sa Pretty Girls. Ayon sa video, Pretty Girls practice self-love, don't do drama, and treat themselves, quote-unquote. This October inaasahang maglalabas ng bagong single si Jennie. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, isang online superstar ang tampok natin ngayong gabi. Isa siyang baby hippopotamus mula sa Thailand. Siya ang 2-month-old na si Mu Deng. Cute na cute sa kanyang mga netizens habang kumakain ito at naliligo. Mahaba ang pila sa zoo para masilayan ang superstar. Superstar.
Hamang pangalang Mudeng sa Thai word, ang ibig pong sabihin ay bouncing biik o bouncing pig. Hindi siya natuwa doon. Tila A-list celebrity si Mudeng at feature na nga sa Time Magazine. Dahil dumarami ang dumaragsa sa zoo, naisip ng pamunuan na i-live stream ng buong araw si Mudeng. Mudeng supremacy talaga dahil may sarili rin siyang makeup craze. Ginagaya ng fans ang kanyang rosy cheeks. Bukas ipapagawa namin ni Johnny sa aming kaibigan makeup artist sa CEJ Agoncillo yung Mudeng cheeks. Manda Rosy kayo. cheeks ba yung Parang tingin ko yung Parang oily cheeks. What of oil. Good job, Mudeng. Yes. Charot. By the way, bouncing pig ang Mudeng. Pero ang hippopotamus is a contraction of two Greek words, hippos and potamos, which means basically horse river horse. So hindi siya river pig. Anyway. Okay, mga kapatid. May tamang tingin namin sa'yo. Okay kami sa rosy cheeks eh. Monday pa lang. 8:06 na lang po at Pasko na. At yan po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami Minsan lang niya kasagas nagsalita. magbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako na po si Adling Cao. Magandang gabi. Sarap nung feeling na siya yung nakakatawa.